Pauwi na si Arnold mula sa pinagtatrabahuhan niyang pabrika. Natapos na naman ang maghapon niyang pagbabanat ng buto. Binilisan niya ang pagpidal sa kanyang bisikleta upang maabutan pa ang suki niyang pwesto sa palengke na nagbibenta ng mga peniratang DVD. Di hamak nga naman kasi na mas makakamura siya sa pagtangkilik sa pirata kaysa sa bumili pa siya ng original. Isa o dalawang beses lang naman niya yung panonoorin at pwede niya na itong itapon na lang. Ang hilig ni Arnold ay yung mga pelikulang katatakutan. Kadalasan ay mga horror movies na ang tema ay krimen, torture o karahasan. Ibang-iba ang nadarama niya sa panonood ng ganitong mga palabas, lalo na kapag nakakapanood siya ng mga hinihiwang laman at umaagos na mapulang dugo. Ganoon na lamang ang panlulumo ng lalaki nang maabutan niyang sarado na ang pwestong binibilhan niya ng piniratang DVD. Nang hihinayang siya, balak pa sana niyang manood bago siya matulog. Sa pagliko ni Arnold sa isang bangketa ay may nakita siyang isang matandang ali. May maliit itong pwesto ng mga iba't ibang paninda at laking tuwa niya dahil may tinda din ng matandang ali ng mga piratang DVD. Napangiti si Arnold at agad na lumapit sa pwesto ng ali. Di man ganoon karami ang pagpipilian niya, ay mga bagong pelikula naman ang karamihan. 3 plaka ang napili niya. Sa kanyang suki ay nakukuha niya ito ng 100. 3 DVD sa halagang 100. Pero kunwari nagtanong pa rin siya sa ali na para bang wala siyang ideya kung sa magkanong halaga niya ito mabibili. 80 ang 3. Wika ng matandang ali sa kanya. Naging malapad ang pagngiti ng lalaki. Di hamak na mas mura pa ang halaga kumpara sa pagpresyo ng suki niya. Pagkaabot ng bayad sa ali, ay nagmadali nang makauwi si Arnold. Sa kanyang pagsakay sa bisikleta at pagtalikod, ay napaisip siya. Parang pamilyar sa kanya ang itsura ng matandang ali na binilhan niya. Ngunit, pinagkibit balikat na lamang niya ito at sinimulan na niya ang pagpidal pa uwi. Masayang nakauwi ang lalaki sa inuupahan niyang apartment. Nasa pangalawang palapag ang kanyang unit. Pagpasok niya sa maliit na silid, ay inilapag na niya agad sa kanyang kama ang kanyang bag at dali-dali na siyang humarap sa kanyang telebisyon. Binuksan ang kanyang DVD player at isinalang na ang isa sa 3 plaka na nabili niya. Di na kasi na-testing pa kanina ang bawat DVD dahil wala namang DVD player yung matandang ali. Gusto lang makatiyak ni Arnold na maayos ang mga nabili niya. Kung malinaw ba ang mga ito at kung tama nga ang palabas na nakalabel sa pabalat nito. Malinaw ang una at ang pangalawa niyang isinalang. Sa pagbukas niya sa pangatlo, ay may kakaiba siyang napansin. Tila mas makapal ang nilalaman nito nang dukutin niya ang laman. Ay nakita niyang 2 ang laman nitong plaka. Parehong walang label ang 2 plaka, kaya hindi niya malaman kung iisang pelikula ba ito o 2 bahagi ng iisang pelikula. Isinalang niya ang isa. Malinaw naman. Ito ang pelikula na nakalabel sa pabalat ng plaka. Sinipat-sipat niya pang munang maigi ang isa pa. Sumagi sa isip niya na baka porno ang nilalaman nito. Napangiti siya. Sa halagang 80 pesos ay may bonus pang isa ang nabili niya. Isinalang na niya ang pang-4 na plaka sa player. Kumunot agad ang noo niya. Wala yatang laman ng plaka. Tanging static lang ang makikita sa screen ng TV. Tila ba nawalan ito ng reception o nahugot ang antena. Pero DVD ito.
Dapat ay may magpakita man lang na menu o kung anumang display na may kinalaman sa nilalaman nitong palabas. Napakamot siya at napabuntong hininga. Umasa siyang magandang pelikula din ang nilalaman ng pang-apat na plaka. Ngunit isa pala itong blanko. Nang akmang pipindutin na ni Arnold ang buton upang ilabas na sa player ang plaka, ay parang may mga imahe siyang nakita. Mga titik at mga simbolo na unti-unting nabubuo mula sa itim at puting mga tuldok. Mas lalo pa niyang inilapit ang kanyang mukha sa screen upang sipating mabuti ang mga imaheng nakikita niya. Unti-unti itong nagiging malinaw sa paningin niya. Mga titik at simbolo na hindi naman niya maintindihan at malaman kung ano. Maya-maya pa ay tila ba may mga huni o tunog na siyang naririnig. Subalit, hindi naman ito nagmumula sa speaker ng TV. Ang mga tunog ay tila ba naririnig niya sa kanyang isipan o parang may bumubulong sa kanyang tabi. Napatulala na siya at para bang nahihipnotismo na siya sa kanyang mga napapanood at naririnig. Hanggang sa ang mga simbolo sa screen ay unti-unting nabubuo at naghuhugis ng mukha ng isang tao. Ang mukha ay anyo ng isang matandang babae. Mabalasik ang mga mata nitong tila nag-uumapaw sa galit. Bumubuka ang bibig nito na parang may sinasambit na orasyon. Nanatili lamang na nakatitig sa telebisyon ng lalaki. Halos hindi na kumukurap ang kanyang mga mata nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat pa si Arnold dahil na rin sa pag-vibrate nito sa kanyang bulsa. Agad niyang dinukot ang kanyang cellphone upang buksan ang natanggap niyang mensahe. Mensahe ito mula sa network na gamit niya. Napangiti siya. Mabuti pa ang network na ito. Laging nagte-text sa kanya. Muli siyang tumingin sa screen ng TV. Purong static na ulit ang nakikita niya. Tinignan niya ang runtime ng plaka sa DVD player. 15 minuto na pala itong nakaplay. Parang hindi na niya ito namalayan pa. Napailing na lamang siya. At nang pipindutin na niya ang buton para ilabas na sa player ang plaka, ay biglang nawalan ng kuryente. Napamura siya ng malutong nang wala sa oras. Anak ng tupa. Halos gabi-gabi na lang ba? Ang pagmamaktol ng lalaki. Ang balak niyang manood ng pelikula ay di na niya magagawa pa. Pagkat kabisado na niya na kapag nawalan ng kuryente sa ganoong oras, ay kinabukasan na ito magkakaroon. Kumain at naligo si Arnold na ang ilaw sa kanyang cellphone lamang ang tangi niyang liwanag. Nakahiga na siya sa kanyang kama at ipinahinga na ang pagod niyang katawan. At sa kanyang pagpikit ay agad na siyang nahimbing. Di na namalayan pa ng lalaki ang pagbalik ng kuryente at pagsindi ng mga ilaw sa paligid. Maagang nagising si Arnold, kagaya ng nakasanayan niya. Matapos magtimpla ng kape, ay agad na niyang hinarap ang kanyang telebisyon. Binuksan niya ito upang manood ng pang-umagang balita. Pero ang display agad ng kanyang DVD ang bumungad sa mga mata niya. Nagtaka siya kasi hindi naman niya binuksan ang player. Tapos ay lumitaw ang play DVD sa itaas ng screen. Nasa loob pa nga pala ang plaka na dapat ay nailabas na niya kagabi. Muli ay static lang na naman ang napapanood niya sa pag-play ng DVD. Pipindutin na sana niya ang buton upang ihinto na ito at ilabas na sa player. Nang biglang may palabas ng lumitaw. Tila isa itong found footage na pelikula. Aba, may laman na pala ito. Wika ni Arnold at ipinirmi na ang kanyang pag-upo sa harap ng telebisyon. Isang lalaki ang makikita sa palabas. Naglalakad ito at nakasuot ito ng purong itim. May suot din ng lalaki na isang puting maskara. May hawak na isang matalas at mahabang kitchen knife.
Patungo ito sa harapan ng isang bakal na gate ng isang malaking bahay. Noon ay napabaling ang liig ni Arnold. Parang alam niya o nakita na niya ang bahay na yun. Hindi lang parang. Dahil araw-araw niyang nakikita ang bahay na ito. Ang malaking bahay na nasa tapat ng apartment na tinutuluyan niya. Pagmamay-ari ito ng isang mayamang pamilya. Tumayo siya at sinilip sa bintana ang malaking bahay tapos ay muling tumingin sa TV. Yun nga ang bahay na napapanood niya ngayon sa palabas. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo at nagpatuloy sa panunood. Umaakyat na sa gate ang nakaitim na lalaki. Sa takbo ng eksena ay batid na ni Arnold na papasukin ng lalaki ang malaking bahay. At yun nga ang nangyari. Nabuksan ng nakaitim na lalaki ang isang nakasarang bintana. At doon nga dumaan para mapasok ang bahay. Nang nasa loob na nga ng bahay ang nakaitim na lalaki, ay tinungo agad nito ang isang kwarto. Binuksan ng lalaki ang pinto. Nakahiga at natutulog sa silid na yon ang isang batang babae. Lumapit ang lalaki sa natutulog na bata. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Tila ba tumingin muna ang lalaki sa kamera na parang sinasabi nito kay Arnold na manood itong maigi sa kanyang gagawin. Tapos ay walang kaabog-abog na pinagsasaksak ng nakaitim na lalaki ang natutulog na bata. Kitang-kita ni Arnold ang pagtalsik ng mapulang dugo sa bawat unday ng matatalas na kutsilyo. Napatakip sa kanyang bibig si Arnold. Napakabrutal at tila ba napakamakatotohanan na ang kanyang napapanood. Matapos pagsasaksakin ng lalaki ang bata, ay ginilitan niya ito ng leeg hanggang sa mapugot na ang ulo nito. Iniangat pa ng lalaki ang ulo ng bata at para bang ipinapakita niya ito kay Arnold. May mga ganitong ding eksena sa mga napapanood niyang pelikula. Ngunit ibang-iba ang eksenang napapanood niya ngayon. Tila ba totoong nangyari ito at walang halong pag-arte sa mga karakter. Naglakad na papalabas ng kwarto ang nakaitim na lalaki. Nagtungo naman ito sa kabilang kwarto. Pagbukas ng pinto ay makikita ang isang binatilyo na mahimbing na ring natutulog. Lumapit sa may kama ng lalaki at walang ano-anong pinagsasaksak din niya ang natutulog na binatilyo. Madiin ang bawat pagbaon ng kutsilyo sa katawan ng kawawang biktima. Ni hindi na nito nagawang makalikha pa ng ingay o daing man lang. Matapos pagsasaksakin ng nakaitim na lalaki ang binatilyo, ay dinukot naman niya ang mga mata nito at pinisa sa kanyang kamay. Noon ay nakadama na ng pagbaliktad ng sikmura si Arnold. Totoo bang nangyari ang napapanood niya? Kailan? At bakit? Sino o ano ba ang motibo ng killer? Mga katanungang hindi naman mahahanapan ni Arnold ng kasagutan. Sa puntong yun ay muli siyang napatayo at sumilip sa malaking bahay. Payapa naman ang paligid. Mukhang normal lang naman ang sitwasyon sa kanyang kapitbahay. Madalas naman talaga ay sarado ang buong kabahayan. Bibihira niyang makita ang mayamang mag-anak na naninirahan doon. Muli siyang bumalik sa pagkakaupo at pinagpatuloy ang panunood. Noon ay nasa harapan na ng isa pang silid ang nakaitim na lalaki. Mukhang yun na ang silid ng mag-asawang may-ari ng malaking bahay. Pagbukas ng pinto ay makikita ang mag-asawang mahimbing din sa pagkakatulog. Sa panig na higaan ng babae unang pumesto ang nakaitim na lalaki. Matapos nitong pagmasdan ng natutulog na ginang, ay agad niya itong inundayan ng saksak sa dibdib. Madiin at kitang-kita na baon ng mahabang kutsilyo. Di na nakasigaw pa ang ginang ng takpan ng lalaki ang pabuka pa lamang nitong bibig. Tapos ay sinunod-sunod pa ng lalaki ang nanggigigil nitong pag-unday ng saksak na nagpapauga na sa kama. Dahil doon ay nagising ang mister ng ginang.
Napabalikwas agad ang Ginoo sa kanyang pagkakahiga. Tumayo at lumayo sa may kama. Nagsusumiksik sa isang sulok at nagmamakaawa na para sa kanyang buhay. Iniwan ng lalaki ang ginang na wala ng buhay. Naglakad ito patungo sa sulok kung saan nagsusumiksik ang takot na takot ng Ginoo. Madidinig ang pagmamakaawa ng Ginoo at ang paghagulgol nito sa labis na takot sa nagbabadya niyang kamatayan. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ng nakaitim na lalaki. Tinamaan sa muka ang Ginoo. Nagdugo ang nabali nitong ilong sa lakas ng sipang tumama sa kanya. Napadapa sa sahig ang Ginoo at akmang babangon pa sana. Nang isang sipa sa tagiliran naman nito ang pinakawalan ng nakaitim na lalaki. Namilipit sa sakit ang Ginoo at pinipilit na lang gumapang upang makalayo. Ngunit magkakasunod na pagsaksak sa kanyang likod ang tuluyang nagpahinto sa kanya. Matapos tadtarin ng saksak sa likod ang Ginoo, ay sumampa pa sa likod ng Ginoo ang nakaitim na lalaki. At sa mismong harap ng kamera, ay pinilipit nito ang liig na wala ng buhay ang Ginoo. Hanggang sa ito ay mabali. Matapos ang mga pagpaslang na ginawa ng lalaki sa buong pamilya, ay makikitang patungo ito sa banyo. Tumapat sa shower ang lalaki at pinaliguan ng buong sarili. Matapos mahugasan ng dugo sa buong kasuotan nito, ay diretso itong naglakad patungo sa harap ng kamera. Noon ay napatitig din ng maigi si Arnold. Dahil tila ba may ibig iparating sa kanya ang nakaitim na lalaki. Dahan-dahang hinubad ng lalaki ang kanyang puting maskara. At halos malaglag sa kanyang kinauupuan si Arnold. Dahil ang nakaitim na lalaki sa pinapanood niyang palabas ay walang iba kundi siya. Ngumiti ng kahindik-hindik ang lalaki bago tumawa ng tumawa hanggang sa maputol na ang palabas at naging blanko na muli ang screen. Hindi makapaniwala si Arnold sa kanyang napanood. Totoo bang nangyari yun? Papaano siya ba talaga ang lalaking pumatay sa napanood niyang palabas? Pelikula nga lang ba yun? Gulong-gulo ang kanyang isipan. Dumadagong-dong na sa kaba ang kanyang dibdib. Muli siyang tumanaw sa kanyang bintana upang silipin ang malaking bahay. Noon ay nakita niyang napakarami ng mga tao sa labas. May mga mobil na rin ng mga pulis at mga ambulansya. Totoo ngang pinaslang ang mayamang pamilya. Totoo nga ang bawat eksenang napanood niya. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mga yabag. Paakyat yun sa ikalawang palapag kung nasaan ang unit niya. Sa pagkatok ng kung sino sa kanyang pintuan, ay alam na niya ang mangyayari. Nang pagbuksan niya ng pinto ang kumakatok, ay nakita niya ang dalawang unipormadong lalaki. Matiwasay at tahimik na lamang siyang sumama sa mga ito. Bago siya isakay ng pulis sa mobil, ay nakita pa niya na sa di kalayuan yung matandang Ali na binilhan niya ng piratang DVD. Tila nakakaloko pa ang pagkakangiti ng Ali sa kanya at parang tuwang-tuwa sa mga kaganapan. Pagdating sa presinto, ay pinairal pa rin ng mga pulis ang tamang proseso. Kailangang mapatunayan nila kay Arnold na siya nga ang may kagagawan sa krimen. Dahil nagmamatigas ang lalaki na hindi siya o wala siyang maalala na may nagawa siyang isang karumal-dumal na krimen. Ipinakita ng mga pulis kay Arnold ang dalawang magkaibang CCTV footage. Ang una ay ang kuha ng CCTV sa harapan ng kanyang apartment. Makikita doon ang mga unit na magkakahilera. Kita sa kamera ang paglabas ni Arnold mula sa kanyang unit. Nakadamit ng purong itim. May hawak-hawak na isang kutsilyo at nagsuot muna ng puting maskara bago bumaba ng hagdanan. Sa pangalawang footage na kuha ng CCTV naman sa harapan ng malaking bahay, ay makikita si Arnold na umaakyat na sa gate
at pumasok na sa bakuran ng malaking bahay. Doon ay hindi na maitatanggi pa ni Arnold ang nangyaring krimen. Ngunit sa isipan niya ay wala pa rin siyang ideya kung paano niya ito nagawa. Maaari kayang may kumontrol sa kanya nung siya ay natutulog o may iba talaga siyang katauhan na hindi pa niya natutuklasan. Kung ano-ano ang naglalarong senaryo sa kanyang isipan hanggang sa sumagi sa isipan niya na yung matandang Ali. Pumikit siya at pilit na inalala kung saan o kung kailan nga ba niya unang nakita ang matandang yun. Hanggang sa nagbalik ang isang tagpo sa kanyang isipan. Isang umaga, palabas na ng gate ng apartment si Arnold. Isang alley na may tulak-tulak na lumang kariton ang nakita niyang nasa kalsada. May samut-sari itong mga paninda, mga abubot, mga kagamitan sa kusina at kung ano-ano pa. Sa puntong yun ay bumukas din ang electronic gate ng mayamang pamilya. Paglabas ng magarang kotse sa gate ay nabundol nito ang kariton ng alley. Tumalsik ito at nawasak. Kasama din ng alley na gumulong-gulong pa. Sa halip na maawa at humingi ng paumanhin ng ama ng mayamang pamilyang yun, ay nagsisigaw pa ito sa paglabas niya sa kanilang kotse. Dinuduro at pinagmumura ang kawawang matanda na noon ay namimilipit pa sa sakit. Pumunta pa sa may unahan ng sasakyan ng Ginoo para tignan ang naging pinsala sa mamahalin nilang kotse. At ganoon na lamang ang pag-iling nito sa napakaliit na gasgas sa pintura ng auto. Lalapitan pa sana ng Ginoo ang matanda upang kumprontahin nang sumigaw ang ginang nito na wag nang magsayang pa ng oras at mahuhuli na sila sa kanilang pupuntahan. Lumisan ng mag-anak na para bang walang nangyari. Iika-ikang bumangon ng matanda at sinisikap pa ring damputin at tipunin ng naggalat niyang mga paninda. Tahimik lamang na nakamasid si Arnold sa mga naganap. Nakatitig lang siya sa matandang halos hirap na sa pagkilos. Napalingon ang matanda sa lalaki. Tila nangungusap ang mga mata ng Ali. Humihingi ng konting tulong at suporta. Subalit isang nakakalokong ngiti lamang ang tugon ni Arnold sa matanda. Sumakay na siya sa kanyang bisikleta at iniwan na ang kawawang matanda.